Breaking news po, eto na. BBM, nataranta, Malacanang nawindang. Kasi naman mga kababayan, itong si Sara at Putin, tila nag-usap di umano. At eto na nga, ICC kalaboso na. Bumagsak na sa kamay ni Putin si Karim Khan at 7 pang mga mayayabang na hukom na humuli kay PRRD ay wanted na po mga kababayan at lulusubin na po ang dahig para tibagin itong mga ICC na demonyo na ito. Sabi nga niya kayang-kaya nyo ko? Free Duterte or else I will send the missile in your country. Nako, totoo kaya ito mga kababayan? Dilima, nataranta na. Itong si Trillanes, naglulupasay na sa iyak. Yun po ang bali-balita mga kababayan na talagang ikinawindang ng palasyo. Pakinggan po natin mga kababayan kasi Patinet 25 may balita na po na talagang itong si Karim Khan at itong 7 pa ay nawiwindang na mga kababayan na pag hindi nila pinakawalan itong si PRRD ay may kalalagyan sila. Pati si Putin, galit na kay BBM. Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin po natin. Ito na pang balita. Sabay-sabay po nating panoorin. Nako, yari. Malacanang, makinig kayo dito. Yari kayo kay Putin, pati kayo. Mayayari dito kasi mayayabang din kayo Ito po. Hindi raw makakalabas. Iyan ang mariing pahayag ni Trillanes patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Sa isang panayam, iginiit ni Trillanes na anuman ang kalabasan ng medical evaluation ng dating Pangulo ay mananatili umano ito sa The Hague. Ayon sa kanya, 2 lamang ang posibleng mangyari kung ideklarang fit to undergo trial, magpapatuloy ang confirmation of charges hearing sa susunod na taon, at kung hindi naman, mananatili pa rin sa detention si Duterte at sasailalim lamang sa regular na pagsusuri kada 6 na buwan. Aniya, wala raw senaryong lalaya ang dating Pangulo at dapat nang itigil ang pag-asa ng kanyang mga taga-suporta. Idiniin pa ni Trillanes na nakakulong si Duterte dahil umano sa libu-libong pagkamatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga, bagay na aniya ay hindi na maitatanggi dahil nakita at nasaksihan na raw ng publiko. Dagdag pa niya, hindi raw chismis o politikal na paratang ang basehan ng kaso kundi mga ebidensyang dumaan sa masusing investigasyon ng ICC. O yan mga kababayan. Nakita nyo, i-check po natin dahil si Putin galit na galit na. Ito pong sinabi ni Putin mga kababayan. Russia to ICC. Warrant arrest. Ito po. Nako, nagulantang ang mga dito, mga taga-ICC. Ito po mga kababayan, dito muna sa international, makikita po natin ito, ayan Dati kasi mga kababayan, ang ICC gusto pong ipahuli si Putin. So ngayon nagalit na talaga. Lalo na nung malaman na si Tatay Digong na kaibigan ni Putin ay hinuli ng taga-ICC. Ito po, pakinggan po natin. Putin, meron ng reaction dito. Vladimir Ukraine says the wheels of justice are turning after the International Criminal Court issued an arrest warrant for Vladimir Putin. The Russian president is wanted for war crimes committed against children, for which the ICC says he bears personal responsibility. More from Europe correspondent John Paul Gonzo. President turned pariah and already isolated Vladimir Putin is now an accused war criminal. This is an important moment in the process of justice before the ICC.
The International Criminal Court says the Russian leader and the country's children's commissioner are allegedly responsible for the unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation. And according to the ICC, President Putin bears individual criminal responsibility. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. Prosecutors say some children were abducted from orphanages or care homes and some have been put up for adoption in Russia. Ukraine claims up to 16,000 children have been taken against their will, but say that number is likely to be much higher. This is a historic decision, President Zelensky said, that will lead to historic responsibility. Russia described the warrants as outrageous and unacceptable. It isn't a party to the International Criminal Court, meaning Vladimir Putin won't be extradited. Existing sanctions means his travel is already limited, but this latest legal measure will restrict his movements even further. O yan mga kababayan, no? So tignan natin ito ha. Russia issues arrest warrant for ICC judge. Ito po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. None of this has deterred us. Wow, ang yabang nito, no? Itong mga taga-ICC, ano? So i-check po natin. Ito po, pati si Trump, inano nila Ito po, Russia issues arrest warrant for ICC judge over war crime against humanity. Ito po, yung balita. A Moscow court issued an arrest warrant for International Criminal Court, Ayan na. ICC, Judge Hakel Ben Mahfoud on charges of illegal incarceration, citing his role in issuing arrest warrants for 2 Russian military leaders. The charges stem from a June 2024 decision by Mahfoud and his ICC colleagues, Rosario Salvatore Aitala and Sergio Gerardo Ugalde Godinez, who ordered the arrests of Russia's former defense minister, Sergei Shoigu, and Chief of Staff, Valery Gerasimov, for alleged war crimes in Ukraine. The ICC claimed the 2 officials were responsible for directing missile strikes on Ukraine's energy infrastructure between October 2022 and March 2023, causing extensive civilian damage that, the court argued, exceeded any military advantage. Shoigu was replaced by Russian President Vladimir Putin in May and currently serves on the Security Council. Gerasimov remains under investigation by the ICC for his role in Russia's offensive against Ukraine. O dito mga kababayan, si De Lima, si BBM, si Trillanes, sila Boying, nanginginig na dito mga kababayan. Dahil nga po dito sa talagang si Putin, ikakalaboso itong mga ICC justice na ito. Kasi nga kaibigan niya si kaibigan niya si PRRD, sabi niya, "Free Duterte! If not, I will arrest you all." Kasi nga akala nila, kaya nila si Putin, si Trump, saka si Netanyahu, pati si Netanyahu. Galit na galit na rin dito sa ICC na ito. Siyempre, kaibigan niya si PRRD. O kaya nyo ICC, si Putin, si Trump, saka si mayayabang kayo? 'Di ba? Si Putin kaya nyo? Sige. Ipa-aresto nyo. O yan. 'Di ba? Viral na viral po ito mga kababayan. Talagang umaksyon sila. Na talagang aarestuhin ang mga ito kasi mayayabang. Sabi niya, "My friend, PRRD, free him now." Yari kayo. So ito ba? Ito ba yung balita mga kababayan ko? Kala nyo dito lang kasi ipakita natin yung isa. Ito po, sa Net 25 naman, Russia issue warrant arrest
to ICC, ayan, mga kababayan ko. O ito, akala nyo tayo lang ang nag-aano dito, ha? Ito po yung mga ano natin. Akala nyo, ito po. My work is easy because I use ClickUp. Galing po sa Net25 ito, hindi ito fake news. O mga loyalista, naku, nanginginig na mga loyalista dito. Naku, malulungkot na mga loyalista nga. Wala na. Tanggal ang yabang ng ICC. Nahulog lang sa kamay ni Putin. Kasi nga, kayang-kaya lang nila Pilipinas. Kasi nga, itong Pilipinas, hindi sinlakas ng Russia. O ito po sabay ng Net25. Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia, yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan niyo sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit ipapaarest yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya ang epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi nga, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba ganon layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang byland lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Di ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron natin. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika, na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Masabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't, yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano?
Ipina-arresto din sa dahig halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli, si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa dahig? Oo. Ngayon ni LTO chief na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh. Si Marcos Lacanilaw yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Digong sa dahig ay si Marcos. Marcos. Delikado talaga. O yan, pati si BBM, delikado din dito mga kababayan. Baka pag-initan ng Russia si BBM. Kasi siya mismo yung may utak dito na ipakidnap si Tatay Digong. Kaya itong ICC, galit na. O itong si Vladimir Putin, galit na sa ICC. Inisyuhan na talaga ng warrant arrest. Nako po, ano sabi ng mga komento dito? Yari kayo. Ayos yan, dapat lahat ng ICC judge aristuhin. Isama nyo ng sindikato dito sa Pilipinas. Sila kasi nakaupo ngayon sa Pilipinas. Sana pati dito ipaaresto ni Putin yung sip-sip sa ICC. Yan, tudasin mga bias na ICC. Nako po, delikado kayo. Ikulong lahat ng ICC. Dapat sa US ang Philippines should arrest everyone in the ICC. Tama, dapat makulong mga yan. Yan ang magandang balita. Karma na yan. Nako po. Wawalisin na ang duming pinagkakalat nila. Halaka. Diyan nyo malalaman kung hanggang saan ang paninindigan ng ICC. Ipalit nyo si Bangag dyan. Nako po. Russia should arrest the ICC officials in exchange of Duterte's freedom. Tama yan. Total, nagagamit lang naman ang ICC sa politika. Mag-donate ka lang kahit sino pwede na nila padalhan ng warrant arrest. Good news. Yan ba ang ICC? Kinakasuhan na. Halaka. Netherlands ay punong-puno ng ng ENPA. Buti pa Russia palaban na ICC. Sana makulong na lahat ang judge sa ICC. Kurat din yan. Kurap. Nako po, mga kababayan ko. Idol ko talaga ang Russia. The best country in the Philippines. Or the best country in the world. Okay? Nako, yari na. Nagdeklara na ng gera Russian Army at President Putin. Patungo na ng Netherlands. Nako po, mga kababayan ko. Mabuti yan. Wow, good news. Yari kayo. Ganon din gawin natin. Ako, papa-aresto na talaga itong ICC na ito. Estados Unidos, pinatawan ng parusa ang ICC judge. Naku po, mga kababayan ko, pati si Trump, galit na rin. Tama yan. Pati si Ngagba, i-arestuhin na din, sabi dito. Pwede pa extradite itong mga tauhan ng ICC kapag sila ay nasa bansang mga extradition treaty with Russia. Yan ang matapang at matalino na bansa. Walang kinakatakutan. Kahit sino papalagan. Kasi nga, itong ICC pakialamero, pati si Tatay Digong, ginawang negosyo. Syempre si Bangag, ang may utak para madala dun si Tatay Digong. Papasok na ba ang red notice para padakip ng Interpol? Laka. Arrest ICC now na. Nako po. Buti nga dapat isama na yung mga crocs dito sa Pilipinas. Nako po, mga kababayan ko. Yan po ang mga eksena. Talagang ang ICC nawindang na talaga, mga kababayan. Pati sila De Lima, Trillanes, Ngagba, Boyeng Rimulya. Ayun. Nataranta na sila kasi pag-iinitan sila ni Putin dito. Okay, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa laban na ito na si Putin ay talagang galit na kay sa ICC na ito? Yari sila dito, mga kababayan ko.
Ayan o, ICC, bumagsak na sa kamay. Ayan o. United Nations sa kompleto na ang investigasyon kay ICC Karim Khan. Nako po, mga kababayan ko. Ito, rape daw ito eh. Ito po yung si Khan. May kaso kasi itong si Khan, mga kababayan eh. Check nyo po mga kababayan ko ha. Ito po. Ang kaayuhan, kinahal. Si Khan, ito yung isang ICC na ano na ito na kumbaga kinasuhan po. Parang child abuse yata. Hindi lang may pakita mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po. And comment nyo kung saan pong lugar po kayo mga kababayan. At kokomentan ko kayo isa-isa. Mabuhay po.